Hello love again, may pasabog na naman mga kasombrero Sam. Nagulat talaga ako dito sa aking nabalitaan mga kasombrero na tungkol sa Hello love again. Pero bago yan, updates muna tayo mga kasombrero no. Ang Stars on the Floor ay nag-post na sila ng kanilang teaser, no, si Alden Richards dito mga kasombrero para sa gaganapin no na dance reality competition sa Pebrero mga kasombreros. So sabi dito ni Alden ay humanda na sa intense bakbakan because this time kolabanan. So ano siya para siya artista tapos P-pop. So yun pala yung magtatandem mga kasombreros. So celebrity dance personalities tapos P-pop tapos P-pop dance stars mga kasombreros. So yun yung kanilang kanilang magpa-partner mga kasombreros sa season 2 ng Stars on the Floor mga kasombreros. So kabang-abang ito no, kung sino yung mga pero palagi ko yung Horizon, kagaya ng mention natin nakaraan, Horizon, hindi nakasama dito ang Bini at saka SB19 kasi ibang level na nila mga kasombreros. Pwedeng Horizon, tapos Alamat, no? Tapos yung yun baka sila mga kasombreros kasi Alamat ay dancers, ito sila mga kasombreros. So yun talagang dito aabangan din natin ito mga tapos ito nakakatawa to kasi yung mga Mayor Mark Alcala ay tinandem no yung suot daw na damit ni Ma'am Catherine at saka yung tatak no yung logo dun sa damit din daw ni Mayor Mark Alcala. Natatawa ako sa mga comment section kasi sabi ng isa 8 hours ago, hala may ganyan din akong shirt, couple din ba kami ni Mayor? So sabi ng isa dito, hala edit pa more. Ito sa inyo mga bashers ni Queen Cat. Yeah. Tapos parang nasuka na emoji mga kasombreros. Tapos sabi ng isa dito, puro kayo compare, bakit sila lang mayroon ganyan? Mariosep, pati amo ko may ganyan din. Kasi yung logo ng t-shirt or yung damit ni Ma'am Catherine at ni Mayor Mark Alcala, sabi ng isa dito, ni Ana Midevia, sabi niya, wala bang picture na nang yakapan? Yan nantay ko puros na lang Alcala na. Oh my. Hindi naman gwapo. Ordinary lang dito si Mayor Mark Alcala sa amin. Sabi ng isa dito, porket pareho issue na agad, pwede lahat makabili niyan. Sabi ng isa, natutuwa ka dito sa isa, talagang pinost niya yung picture sila kami. Sabi, pinost niya yung picture ni Alden at saka ni Kat na parehong sing-sing doon sa pag-update ng bahay ni Alden at saka doon sa may pagbisita ng ni Ma'am Catherine sa iWeekly. Sabi niya, ito ang tunay, di yung puro imagination lang. Tapos may patawa na emoji mga kasombreros. So nakakatawa naman kasi dito, pwede man lahat magkaroon ng ganyan mga kasombreros. So kung kaya mga tao or mga yung nasa comment section ay talagang nagtatawanan din mga kasombreros no, at saka edit pa more ganun. Tapos ito, full version ito nung nape-pressure si Alden sa magkakaroon nga sila ng BYD triathlon relay mga kasombreros. So ito yung time na parang nag-uusap sila. Tapos galing ng English ni Will Dasovich no. Parang Russian American yata, no, something like that, or Filipino. Yung tatay yata o yung mama ni Will is Bisaya or something like that, or basta Pilipina mga kasusanana ni Will Dasovich. Tapos pero yun no, talagang naka-learn ng English si Will Dasovich kasi nga so galing mamaya pe-play ko 'to mga kasombreros. So sabi dito, brother's first day on the job, he's already being pressed or pressured no ni Nico backstage mga kasombreros. So stress na. So ito pala yung nila, yung pag-uusap mga kasos kasi di ba nung mga naunang videos natin ay walang walang audio mga kasos, walang boses. So mamaya ipi-play natin ito para marinig niyo mga kasombreros no, yung sa BYD
ano nila mga customers, no, na pressure. Na pressure daw si Alden. So, magkakaroon sila ng, I think, more than 1 month or almost 2 months na preparation pa mga kasambreros, no? Para sa main or bago yung main competition mga kasambreros. Tapos ito, may nagpa-picture dito mga kasambreros, no? Ito pala yung magiging director 1 hour ago, posted ng Kapuso Army. Kapuso directors na sina Direk L.A. Madridejos at Direk Mark De La Cruz join forces sa upcoming Kapuso medical drama series na Code Gray, na kung saan si Asia's multimedia star Alden Richards ang lead star, no? Abangan ng Code Gray soon on GMA. So grabe, no? Pagkatapos siguro ni Alden ng Stars on the Floor, next niyang, hindi ko lang kasi Siargao yung unang nagkaroon ng press con or media launch. So ibig sabihin yun yung unang gagawin. Tapos nasa planning pa lang ang Code Gray mga kasombrero. So series lang naman yung Siargao or Love Siargao. Kung kaya madali lang siguro nila ito matatapos mga kasombreros, no? Pwedeng 3 weeks, no? Or 1 month na, mahaba na yung 1 month actually mga kasombreros, no? Sa series kasi 26 episodes lang naman yung gagawin nila na series Love Siargao mga kasombreros. So palagay ko after nyan ay Code Gray, tapos international projects na naman si Alden mga kasombreros. Tapos nga, no, sa March na parang paunang birthday gift ni Alden ay yung triathlon celebrity relay mga kasombreros. Tapos speaking of Love Siargao, kagabi lang ito pinost ng Cinema News mga kasombreros, na kung saan nga ang host dito ay si Femela Baranda mga kasombreros. So mamaya play ko ito mga kasombreros, and dito ko nalaman, na-discover ko na pala naka-base doon na pala nakatira si Nadine Lustre sa Siargao, no? Mga kasombreros, mga katinatics. So sorry po, magaling naman to na artista talaga si Ma'am Nadine Lustre, pero hindi ko mapigilang ma-off sa kanyang mga tattoo, no? Pero yun, choice naman yan mga kasombreros. Parang ako lang ba, parang medyo nakakano na siya, nakaka-distract sometimes mga kasombreros. But yung ugali niya talagang napakabait, no? At saka humble ni Ma'am Nadine Lustre mga kasombreros. So yan, mamaya play ko to mga kasombreros. So yun, dito ko nalaman na doon pala siya nakabase na sa Siargao. So doon na nakabase si Ma'am Catherine sa Siargao mga kasombreros. So mamaya ay ipopost or ipi-play din po natin ito mga kasombreros para marinig po ninyo mga kasombreros at mga katinatics. Tapos ito, next item natin. So yung may isang admin, hindi siya admin parang yung ng GMA Archives, no, na parang na-recall niya yung time pa ng Twin Academy na ng Kathden mga kasombreros, or Kathden ni Alden, no, kasama yung mga bagets na mga dati. Si Lads Sorio, no, ang nag-recall nito mga kasombreros. Tapos nag-post siya ng pictures ni Alden, tapos ng mga kasamahan niya. So dito ko nalaman si Yasi Pressman, kasama niya para dito, no. So of course si Barbie Forteza na talagang nagtagal din, at saka best friend ni Alden, si Joshua Junicio, si Elmo Magalona, si Christopher Martin of course, no. Tapos si Derek Monasterio, si Luis de los Reyes, si Joyce Spring, andito rin po, no. Tapos si Jake Vargas, sino pa ba mga kilala ko dito? So yun, bata-bata pa of course, no, at saka bagets pa. So yung iba dito tumigil na sa industry ng showbiz, yung iba naman nagpapatuloy pa rin mga kasombreros, no. So sabi dito sa kanyang caption ni Lads mga kasombreros, no, Twin Academy Class of 2012. Grabe, tagal na pala, no? 14 years, no? Some of them are now big stars of the industry and have a married life. Asia's multimedia star Alden Richards, country's primetime princess Barbie Forteza,
Si Bea Binene, no, hindi ko na-mention. Luis de los Reyes, Jake Vargas, Joshua Junicio, Christopher Martin, Derek Monasterio, Joyce Ching. Joyce Spring, hindi ko na-mention ko. Joyce Ching pala. Elmo Magalona niya si Pressman, nakakamiss, no, Twin Academy. So, 2012 pa pala ito, no, 14 years ago, no, totoy pa si phenomenal box office cinema king dito, mga kasembreros, no, naka-violet ang kanilang mga outfit. Naka-violet sila, mga kasembreros. Tapos ito, kagabi, yung Ribisco Crackers ni Alden, 7 hours ago, nag-post, para meron silang promo sa Feb 2, no, February 2, mga kasembreros. Sabi dito ay may pasobra sa kilig this Feb 2 or 2-2 dahil sa pasobrang special kayo sa amin. So yun po, no, 7 hours ago. Tapos ang kulit ng ano dito, yung mga Ribisco Crackers na biskwit, parang ginawa nilang bouquet, mga kasembreros, na bulaklak. 10% off on all variants, no, pasobrang special sa Feb 2 2026, mga kasembreros. So ang kulit lang ng picture dito niya, phenomenal box office cinema king. Ito ang cute, natutuwa ako dito, mga customers, na naman, kasi si Queen of Media 2 hours ago ay pinost rin niya yung pinost na yung item natin kahapon or thumbnail sa Facebook ulit, na Alden kasama kagabi ng Bernardo sa isang Japanese restaurant. Pakinggan, no, gimbal matapos makitang kasama ang mga Bernardo ay bigla namang namataan si Alden sa Davao na tila may mahalagang misyong ginagawa na hindi alam ng publiko hanggang ngayon. Hindi ka panipaniwala, ang bawat kilos niya ay may misteryong nakabalot, kaya naman ang susunod na mangyayari ay tiyak na ikabibigla mo, no. Natutuwa ako dito na pinost din ng Queen of Media, mga kasembreros. So tulungan lang, no, sa pag-update, mga kasembreros. So yun, hindi ko sinabi na talagang doon sa Japanese restaurant because I was asking also, I was curious kung isang restaurant lang ba yung Bernardo family or nasa bahay sila at that time. So yun yung aking pinopoint out doon, mga kasembreros. Kasi parang yung, di ba, yung background ng bahay nila sometimes hindi gaanong may dalawa yung options ko na binigay. It's either sa bahay lang sila that time sa birthday ni Dexine, or sa isang Japanese restaurant or any type of restaurant, mga kasos. Not really or not exactly or not specifically Japanese restaurant, mga kasembreros. So mag-iimbestiga pa tayo. Pero yun, team panatag tayo, no, kasi nandun na yung Sing-Sing, no. Tapos ito, 17 hours ago, Aldenizer ang nagpost, Clifford J. Mateo, Mirrored Entertainment Corporation CEO Mr. Alden Richards, collaboration to Fintech Industry Alliance. So parang na-late sila ng post, mga kasembreros, kagabi, 17 hours ago, no, nagkaroon ng collaboration si Alden. So hindi ko lang kung fun run, kasi run ang nakalagay dito, baka meron silang program or fun run, fun run or fundraising run. So pwedeng ganon, mga kasembreros, no? Or financial parang financial company, tapos gagamit sila ng technologies or advancement ng technologies, mga kasembreros. So parang ganon ang dito ang ginagawa ng fintech, financial technology, mga kasembreros, na kung saan ay talagang maraming collaborations ni si Alden, mga tapos ito kahapon, 1 day ago, Legends of Pinoy. Nagpapasalamat din ako dito kasi pinost na rin yung ginawa kong thumbnail sa YouTube, no. Suot ni Kath kagabi, gift ni Alden, tanda ng pagmamahalan ng Kathleen. So yun yung yung Sing-Sing nga, na una pa lang, yung una nating napansin ay yung kay Kath, no? Hindi pa natin napansin yung kay Alden. Late na natin napansin kasi yun nga, no, nung nag-post siya ng about sa update ng kanyang bahay, mga kasembreros. So yun, no, talagang nakakatuwa kasi marami na rin pala ang kumbaga pa parang nanonood sa ating channel, mga kasembreros, na mga kapwa natin, mga ka-fanatics. So nakaka-heartwarming
taba naman ng puso, no, mga kasambreros, mga Kathnatics. So sabi niya dito, medyo ano lang yung kanyang, medyo vulgar lang na scandalous, isang mamahaling regalo ang binida ni Catherine kagabi na lalo nagpatunay sa malalim na ugnayan nila Alden. Kaya naman ang mga fans ay hindi na magkandamayaw sa sobrang pananabik at gulat sa revelasyong ito. Siguradong hindi mo paniniwalaan ang susunod na mangyayari, kaya basahin na. So yun. Oh grabe, 1,000 likes. Pagka ganito sa Facebook na 1,000 likes, mga kasambreros, ay ano na yan, no? Marami niyan, mga kasambreros. So kumaga pa, congrats, no, sa Legends of Pinoy. Tulong-tulong tayo sa pag-imbestiga at pagiging detective, no, sa Kathleen, mga kasambreros. So talagang low-key lang ang dalawang ito. Tapos ito, 3 hours ago, posted ng preview.ph. Despite starring in hit projects like Pulang Araw and Hello Love Again, reveals it was one of the toughest times in his personal life. Siguro ito, mga kasusunod, nakat lang siya. So yun nga, about sa mental health struggles ito ni Alden, mga kasambreros. So Alden Richards opens up about overcoming mental health struggles or yung naranasan nga niya na depression, mga kasambreros. So kung kaya kapag may mga kaibigan tayo, kakilala tayo na nagkakaroon ng or nakaka-experience ng depression po, mga kasambreros, or mental health issues, ay dito, huwag nating baliwalain. Okay? Dapat po ay meron tayong dito, concern at care talaga sa kanila, mga kasambreros. So wag natin silang i-ignore lang, mga kasambreros, because mental health issue or problem is a serious topic, mga kasambreros, na dapat pagtuunan ng pansin. Tapos ito of course, no, sobrang supportive ni Riza or Riza sa kanyang kapatid at sa kanyang kuya, no, na si Kuya RJ, mga kasambreros. Pinost niya sa kanyang Instagram story kanina yung picture ni kuya niya kasama si Nico at saka si Will Dasovich. Supportive ang nakakabatang kapatid ni Alden Richards, mga kasambreros, sa kanyang kuya, no, na dadalo at magjo-join niya sa triathlon celebrity relay, mga kasambreros, sa March, no, sa Ironman 70.3. So yun, and talagang nakita mo dito yung suportahan talaga ng family members at ng pamilya ni Alden, mga tapos ito, ang kulit nito. Kagabi, pinost ng isang random vlogger yung parang nag-survey siya ba kung sino yung pinakamaganda daw or PTS kahit walang makeup, mga kasambreros. So kasama dito si Fiang, si Charlie, si Mika Salamanca at saka si Catherine. So tapos talaga pinaglaban nila talaga dito si Kat, mga kasambreros. Sabi niya sobrang pretty, lahat na lang pretty. So dalawa sila pinili, si Catherine, mga kasambreros. So tapos sabi niya parang match daw sila ni Charlie, mga kasambreros. Ang cute din na pretty, maganda. Tapos ang kulit ng nag-interview dito ng vlogger, sabi niya, pero mas cute ka pa rin, sabi niya. Tapos sobrang cute, sabay bawi dun sa may sabi niya, mas cute ka pa rin, sabi niya. So mamaya pe-play ko ito, mga kasambreros, no. Modern Pinoy Now yung nag-upload nito, mga kasambreros, sa sa TikTok account nila or sa TikTok, mga kasambreros. So tama nga naman, no makeup challenge, no, ganun siya, mga kasambreros. Tapos ito na requote ng isang admin kagabi, yung Human Harmony PH, mga kasambreros, parang na-requote niya yung sinabi ni Catherine dun sa interview niya kay Tito Boy. Pray when you're happy, not just when you're sad, sabi ni Harmony PH. Hindi ko lang kung nasabi niya to. Pray when you're happy, not just when you're sad. So yun, no, kasi yung pasasalamat na panalangin, tama, no? Mananalangin tayo ng may pasasalamat, no? Kasi nga masaya tayo or may tagumpay tayo, may success tayo. So thanksgiving, no, ganun siya, no? Nagpapasalamat tayo sa success or sa tagumpay na meron tayo, and because of
the happiness, no, and the joy that God gives us, mga kasembreros. So, hindi tayo nananalangin dahil masaya tayo or nasa tagumpay lang, but we pray, mga kasembreros, dahil sa, or we pray sa sad moments at saka sa both sad and happy moments ng ating buhay. Kung mapasa lahat ng season, no, sa lahat ng season, mga kasembreros, walang pinipiling panahon, oras, lugar, mga kasembreros, ang panalangin. Dapat parati tayo nananalangin because napaka-powerful at ito yung ating communication, no, sa ating Panginoon, mga kasembreros. So yun. Tapos major item na tayo, no, or main item na tayo, mga kasembreros. Grabe, nakakagulat to, no. Pinost din ito ni Naybara Lopez kahapon or kagabi, na grabe yung pasabog ng Hello Love Again, no. Nagulat ako dito. Top Filipino films on Netflix. So kahit na yung full year 2025, kahit na matagal na, mga kasembreros, ay Hello Love Again pa rin yung pinapanood or parang binabalik-balikang panoorin ng mga tao, mga kasembreros. So pangalawa dito yung And the Breadwinner Is ni Vice Ganda. Social Climbers, hindi ko lang kung sino yung bida dito. Outside, Kontrabida Academy. Sina Barbie Forteza ito, no, kontra 4.1 million. Hindi ko pa nasama yung number, mga kasos, no. As of data ito from June 2025 and December 2025, mga kasembreros, no, based on the Netflix engagement report. So based po ito sa Netflix, mga kasos. Sa Hello Love Again, 7.7 million views, and the Breadwinner Is 6.5 million views. Social Climber, 6.5 million views then. Outside, 5.4 million views. Kontrabida Academy, 4.8 million views. Balota ni Marian Rivera, 4.1 million views. The Delivery Rider, hindi ko kilala kung sino nito pero 3.9 million views. My Love Will Make You Disappear ng Kim Pao, 3.6 million views. Espantajo ni Julian Santos, 3.5 million views. My Future You ng Franceth, mga kasembreros, ay 3.3 million views. Pero grabe, no. Dito talaga ako napanganga, no, sa achievement ng pelikula, mga kasembreros, ng Kathleen, na hanggang grabe, no, very relevant pa rin sila, mga kasos, kahit na magto 2 years na sa November, mga kasos, ang pelikula ay talagang tinatangkilik pa rin, mga kasembreros, ng mga tao. So grabe, dito makita talaga yung kanilang impact, no, very relevant, kahit na sabihin natin na trentahin na sila, mga kasembreros, ay mahal na mahal pa rin sila ng mga tao, at saka gusto pa rin sila, no, hoping and praying talaga na this 2026 hindi na tayo mag-aantay ng 5 years bago sila magka-pelikula ulit, mga kasembreros, no. Highly at saka greatly at saka overwhelmingly anticipated talaga ang tambalang ito, mga kasembreros. Grabe kasing combination, Star Cinema pa lang, tapos sa Direk Cathy Garcia Molina na talagang naging blockbuster yung pelikula niya from 2010s hanggang sa kasalukuyan, mga kasembreros, no, yung Meet, Greet and Buy, no, talagang rin yun, blockbuster din yun, mga kasembreros, no. Although hindi sila papantay at hindi nila malalamangan ang Hello Love Goodbye, Hello Love Again at saka Hello Love Goodbye, pero andun yung blockbuster hit na nalagpasan din nila yung 100 million. Yun kasi yung benchmark, no, ng pagiging blockbuster. Kapag 100 million, nakaabot ka ng 100 million na income yung pelikula ninyo, yung gross income, mga kasembreros, ay maituturing na yun na blockbuster movie, mga kasembreros. So yun, parang 300 million plus yata, no, yung income ng Meet, Greet and Buy, mga kasembreros. So according dito sa November 24 na article ng ABS-CBN.com, November 24, 2025, Meet, Greet and Buy ay naka-income sila ng 215 million pesos, mga kasembreros. So yun, pero alam ko siya pumalo na siya ng 300 million. So yun, congrats, no, sa Meet, Greet and Buy cast, mga kasembreros. Nina Piolo Pascual, Bel Mariano, Joshua Garcia, at saka of course, no, sila Maricel Soliano, JK Labajo, and yun, no, so marami pang iba, mga kasembreros.
So talagang iba yung iba yung dating ng din ng basta Direk Cathy Garcia Molina, mga kasembreros, ay talagang tinatangkilik ng mga tao kasi iba yun, iba yung tatak niya, tsaka may sipa talaga nasa puso, mga kasembreros, ang pelikula pag si Direk Cathy, mga kasembreros. So yun po, mga kasembreros, mga Cathy addicts. Pero going back dun sa Hello Love Again, talagang walang walang tatalo sa sa tambalang ito, Cathy, mga kasembreros. So congrats sa Cathy at saka sa Hello Love Again production team. So team effort naman ito, mga kasembreros. Alright, so yan lang actually sa ating Cathy items. Ipi-play ko tong na-pressure si Alden. Tapos itong kay Femela Baranda, na nabalita ang Siargao. Tapos itong dito, nag-interview si Kuya. Tapos pinili at saka nagandahan sila sa kay Ma'am Catherine, mga kasembreros. And of course, itong Stars on the Floor teaser ni Soy P, mga kasembreros. Tapos after nito ay of course yung salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. It's gonna seem like parang basic the objective of fall. There's pressure that we have to podium. So now we just switch it up where I need to swim, and he's gonna analyze all the best numbers. Well, you're leaving this level. You're trained. You're a trained biker. Well, I'm actually on my lean season right now, so I haven't gone back to. But we have 2 months. 2 months. Yeah, but I can. You can. I can. Bro, wait. Can you call the coach? Yeah. Somebody's gonna We need the target time that will give us a high probability of. But first of all, hey, welcome to the team, bro. This is it, bro. It's not for fun. Nothing is for fun. The stage is set once again for the return of the biggest dance collab competition in the country. Humanda na sa intense na bakbakan sa dance floor because this time, magsasama-sama ang celebrity dance stars at ang mga dance stars from the world of P-pop. Stars on the Floor this February on GMA. Sino yung prettiest kahit walang makeup? Si Catherine! Yeah! Kasi sobrang pretty niya. Lahat na ng pretty. Sa'yo? Si Catherine din, syempre. Yeah, pero ganda-ganda na ni. Parang match lang po sila ni Charlie. Si Charlie ang cute na pretty na. Maganda pa. Yeah. Pero mas lamang ka pa. The Siargao Magic gets real in 2026. Magsasama ang Asia's multimedia star at ang president sa pinakamalaki, pinakamalakas at pinakaabang serye ng taon, ang Love Siargao. Nagsanib puwersa sina Alden Richards at Nadine Lustre para sa much-anticipated original series mula sa View Philippines. Love Siargao, anong ganap? Very excited kasi bukod sa maganda yung kwento and good vibes na, ngayon pa lang, I'm really parang expecting na masaya tong shoot namin. Maganda yung kwento and it talks about, the beauty of Siargao and the beauty of its people as well. Maganda po kasi yung intention ng project. Kaya I think talagang good vibes lang. Excited din ang Kapuso Royalty dahil matagal na niyang pangarap makapareha ang award-winning actress. Coming from, nagkatrabaho kami with different campaigns ng maliliit na projects lang. And, looking back din sa mga nakatrabaho ko in the past, parang I really wanted to work with Nadine kasi, of course, I usually see her works in terms of movies and series, tapos on how she is as a person. And right now, I was not wrong with my intention. Yun nga, parang first day din namin na magkaroon talaga ng interaction today na medyo mahaba. Bonus pa na paborito nilang Siargao, lalo na si Nadine na doon na nakabase. There's something about the people, there's something about the place itself, and there's something about this feeling that you have once you step into the island, na parang niyayakap ka niya ng buo. And I think that's one thing also and one of the reasons why yung mga ilan sa mga kakilala natin sa industry chose to settle there. Kasi Example? Si Nads.
Love Siargao starring Alden Richards and Nadine Lustre, streaming very soon on View. Sobrang the best po ng ating Word of God. Sana po ay pakinggan natin. Ang title po ay Gaya ng Isang Ina. 1 Thessalonians chapter 2 verses 7 through 8. But we were gentle among you, Apostle Paul speaking, just as a nursing mother, cherishes her own children. So affectionately longing for you, we were well pleased to impart to you not only the gospel of God, but also our own lives because you had become dear to us. Grabe, no? Si Apostle Paul, mga kasembreros, ay tatay-tatayan ng mga church na kanyang pinatayo, mga kasembreros, o pinangunahan. So dito nga ay sa Thessalonia, yung mga Thessalonia, Galatia, Rome, mga kasembreros, no, part po ito ng mga lugar sa Europe, no, or sa Europa. So kung kayo pa ay nagtataka, yung mga Philippi, yung Macedonia, yung mga lugar na yan ay mainly po part ng Europe, no? Sometimes Greece, Italy, so yun siya, no? Rome, of course, yung Romano, mga Roma, no? Mga customers, no? Romans, so part po yan of course ng Italy kasi ang capital city ng Italy ay Rome, so yun siya. So baka kasi nagtataka kung saan yung mga lugar na ito, mga kasembreros, no? Sa present natin na location or mapa sa buong mundo. So Thessalonian, Corinthians, no? So mainly ito ay part ng ng Europa, mga kasembreros. So dito si Apostol Pablo po ay, alam niyo po, yung touch, no, yung yung lambing, yung hawak, yung alaga ng isang nanay. Hindi po yan mapapantayan ng isang tao, ng ibang tao, mga kasembreros. Maybe kapag meron tayong guardian, for example, nag-adapt sa atin or nag-alaga sa atin nung tayo po ay maliit pa. So, good thing po yun, no? Na merong mga tao dito, na mga taong ganun na kaya tayong alagaan. Pero, iba kasi ang nanay, no? Iba talaga, no? Iba talaga yung totoong parents natin, mga kasembreros. So, especially kapag sila ay caring at saka loving, mga kasembreros. So, sabi dito, si Apostol Pablo kasi parang naglulong siya na makita or makapunta sa Thessalonia, mga kasembreros. So, kung kaya sabi niya dito na, but we're gentle among you just as a nursing mother. So, maging malambot, naging maingat, naging malumanay, no? Ang sina Apostol Pablo dati. Kasi bilang spiritual father, kasi di ba ngayon may mga pastor, may mga official sa simbahan, may mga officers sa church, mga kasembreros. So parang ito yung posisyon ni Apostol Pablo at that time, during the time of kanyang paghahayo, no, when he was greatly and strongly used, mga kasembreros, by God para ipalaganap ang gospel, na magandang balita sa Europa, sa Asia, mga kasembreros. So, parang sabi niya, kagaya kami ng isang nanay, no? Nursing mother, mga kasembreros, ang sinasabi nga niya dito, no? Parang bagong baby. Na gentle, no? Malumanay, kumaga pa mayumi. Kumaga pa hindi tigasin, kundi malambot, no? Kagaya ng isang nanay na nag-alaga ng kanyang bagong silang na baby, mga kasembreros. So, as a nursing mother cherishes her own children, so affectionately longing for you. So, yun nga, no? Gusto makita ni Apostol Pablo yung kanyang mga church members, no? Sa Thessalonia, mga kasembreros, or yung mga Thessalonians. So, yun po siya. So, parang, kasi nagde-desire siya, no? Kasi si Apostol Pablo, siya, busybody. Kumaga pa, pupunta siya dito sa Philippians, sa mga Galatians, pupunta pa siya dito sa Corinthians, sa mga pupuntahan niya pa yung mga yung mga Ephesians, pupuntahan niya pa yung mga taga Roma or yung sila Timothy, yung mga Hebrews and so on, mga kasembreros. So marami siyang tawag dito, marami siyang pinupuntahan. So kung kaya, and yung transportation dati, hindi kagaya ngayon na mabilisan, no? Ang transportation dati talagang maglalakad ka, no? Talagang magbabangka ka. So ganun, parang mabagal, no? Yung transportation dati, mga kasembreros, o yung transferring from one place to another. So hindi kagaya ngayon na pwede ka mag-aeroplano. At that time, wala pang aeroplano, mga kasembreros. So grabe, no?
sabi niya, we were well pleased to impart to you not only the gospel of God but also our own lives. No, grabe, no? Hindi lang kami excited, no? Na hindi lang kami nalulugod na ibahagi sa inyo ang gospel ng Panginoon, sabi niya. Pero pati na rin, no, ang aming buhay, our own lives, na para bang gusto niyang makibahagi, no, maging parte ng buhay ng mga taong ito sa Thessalonia, mga kasambreros. So, sabi niya dito, because you had become dear to us. So, kaya kasi nga, napamahal na yung mga tao sa Thessalonia. Kumaga pa, di ba ngayon may mga churches, kunwari, parang mga branches of churches, mga kasambreros ba? Churches na, kunwari, di ba, sa isang church na malago na nakapag-church planting na mga kasambreros, kunwari, ay meron na silang mga 10 churches na branches, mga kasambreros. Let's say yung Jesus Family Salvation, meron silang churches, mga kasambreros, na 10. So sa branch ng Cavite, sa branch ng Laguna, sa branch ng Pasay, sa branch ng Taguig, sa branch ng Parañaque, so parang something like that, mga kasambreros, no? So dito ay parang parang kumaga pa highly recommended ni Apostol Pablo yung mga taong yung mga Thessalonians, mga kasambreros, because mahal, masunurin at saka nakilala. Naging tanyag ang Thessalonians, mga kasambreros, sa kanilang pagsunod sa gospel, yung kanilang pananampalataya, and so on, mga kasambreros. So kung kaya ay mahal niya Apostol Pablo ang mga tao, mga kasambreros, na mga Thessalonians, because of their faith, because of their obedience to God, mga kasambreros. So parang hindi naman favorite, pero highly recommended ni Apostol Pablo. Parang sa mga anak mo, di ba? Kunwari, 7 yung anak mo, tapos so yung kuya or yung si Maria, si Juan, si Pedro, so kung sino dyan ang pinakamabait at pinakamasnurin sa lahat, nagiging good example siya at ginagawang example sa iba niya mga kapatid. So parang ganoon, mga kasambreros, no, ang Thessalonians. It is beautiful to see the depth of Paul's relationship with the Thessalonians, where he didn't just share the gospel with them but also his very life. Na yung kanyang buhay gusto niyang i-share, hindi lamang yung gospel, as we mentioned earlier. This verse reflects the true essence of discipleship and mentoring. So pag kayo po ay nasa church, yung discipleship at saka mentoring, kumaga pa may magtuturo ba, no? May magtuturo sa mga kasambreros, so ganito po siya. Where it's not just about imparting knowledge but about walking alongside with others in their journey of faith. So Paul's gentle care for the Thessalonians goes beyond words. It is about genuine love, support, and being present in their lives. So yun siya, no? Parang parang yung isang teacher, no? Hindi lang siya pagturo or teacher or guro, mga kasambreros. May mga times na teacher mo lang sila pero nagiging second mother mo na, no? Pangalawang nanay mo na sila, mga kasambreros. Nakakatuwa, no? Kasi yung mga teachers na vloggers na rin, mga kasambreros, let's say yung mga estudyante nila, yung mga may hirap, yung nagla-lunch sila, kumakain yung mga estudyante nila na iba, tuyo lang yung ulam or toyo, mga kasambreros, as in wala talagang ulam. So tinutulungan nila, no, at binavlog nila, mga kasambreros. Although yung iba naman ayaw ng ganun, pero ang point dito is natutulungan sila, no? Natutulungan sila, mga kasambreros, at saka alam mo yun, kung parang nagiging example sila ng kindness, no, ng pagbibigayan, mga kasambreros, sa bawat isa, na hindi mo kailangan maging Pasko or hindi lang season ng Christmas, mga kasambreros, ang pagbibigayan, kundi araw-araw or as long as it is necessary. So ganun siya. Marami ako nakita mga teachers, mga police, no? Tapos may nakakasalubong sila mga bata, nagtitinda ng mga So marami na ngayon yung ganun, mga kasus, and it's very manifesting and showing na, mga kasambreros, na may kindness pa sa buong mundo, mga kasambreros. Have you ever experienced someone who not only shares wisdom with you but also walks with you through the ups and downs of life? So kagaya na mention natin, mga kasambreros, no, yung hindi lang nagtuturo sa iyo pero tinutulungan ka at nagiging parte sila ng inyong buhay, mga kasambreros. So Paul's example challenges us to consider the kind of impact we have on others. Are we simply imparting information, or are we investing our time, care, and love into the lives of those we are
reaching out to. So sa church namin dati, no, kagaya ng nami-mention ko dito, ay meron kaming discipleship. So ang pangalan ng aming grupo dati doon sa church ay Faith Boys, no? So yung mga inalagaan namin, yung mga estudyante, talagang nagiging tatay kami. So kasama namin mag-banding sa church, maging outside the church, tapos minsan lumalabas kami para ma-build yung relationship, mga kasambreros ba. Tapos may mga times na iyakan, may times na kasi pag nag-open up, kunwari may mga problema sila. So kung pinapasok mo yung buhay nila, mga kasambreros, and we've become part of their lives as well. Family problems, love life issues. So yung mga puso nila, mga customers, kahit na rin yung sa eskwelahan nila, no? Mga study issues, school issues nila. So may mga ganun talaga, mga customers, financial issues sometimes. So lahat ng aspects ng kanilang buhay ay naging parte kami. And isa yun sa mga experiences ng buhay ko na hindi ko makakalimutan, no? At saka kung pwede nga lang, no, makapagtayo ka ng church dito at saka mag-discipleship ay gagawin ko, mga kasembreros, no? Pero alam ko mangyayari yon. Hindi man ngayon, pero alam ko mangyayari someday, mga kasembreros, sa tamang panahon at perfect will ng Panginoon, mga kasembreros. So napakaganda kasi ng ganun, kasi natatouch mo yung buhay ng ibang tao, kasi hindi namin sila kadugo, no? Talagang in-invite namin sila sa church, inalagaan namin, tapos nag-bonding, and then turo, of course, no, ng salita ng Panginoon. And yung pinaka-purpose namin doon ay dalhin sila sa paanan ng Panginoon. And they too established a relationship, mga kasembreros, sa Panginoon. Today, this passage is a powerful reminder of how ministry and relationships within the church should be conducted with gentleness, care, and genuine love. So kagaya ng isang ina, mga kasembreros, kagaya ng isang nanay, na may baby, mga kasembreros, ay dapat gentle, no? Yung kahit nag-share tayo, no, ng ating ng gospel, mga kasembreros, sa ating kapitbahay, sa ating magulang, sa ating nanay, kapatid, asawa, and so on, magulang, dapat with gentleness, with care, and genuine love, mga kasembreros. Kasi you cannot win people by force. Parati natin tatandaan, you cannot win people by judgment or condemning them, mga kasembreros, no? Kung iinsultuhin natin sila using the gospel, hindi natin sila madadala. And we will never convey them or force them, mga kasembreros, kasi nga hindi ganoon ang way. Hindi dapat ganoon ang pamamaraan, mga kasembreros. Sometimes the intention is right, but the action, the application, or the way you conducted, mga kasembreros, yung pag-win sa kanila or pag-share ng gospel, yun yung mali. So dapat yung intention mo tama, tapos sa timing siya, nasa right timing, and then tama yung pamamaraan or process ng paggawa mo. So ganoon siya dapat, mga kasembreros. So yun, talagang tayo, hindi man tayo si Apostle Paul, and hindi man tayo nasa church, pero yung sa bahay natin ay bilang mga magulang, dapat maging gentle tayo, no? Kagaya ng isang ina, maging caring tayo at maging loving, mga kasembreros. So kahit hindi tayo sa church, no, kasi mas importante sa bahay, mga kasembreros, kasi nga sa bahay tayo tumitira, no? Doon tayo naglalagi, mga kasembreros. So every time ang parents natin, anak natin, asawa, magulang, so dapat we treat them with love, with care, with gentleness, mga kasembreros. So that's the most important thing. And syempre, no, kapag naghahari ang Espiritu ng Diyos sa loob ng ating tahanan, ay ganun yung ugali natin. Okay? Caring, loving, gentle, mga kasembreros, sa bawat isa, and may understanding sa loob ng pamilya. Ang ganda ng word nito, mga customers. But in the meantime, yun lamang po sa ating Word of God, ha? Nawapay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no? Gentleness, care, mga kasembreros, kagaya ng isang ina. In the mighty name of Jesus, we pray with the companionship of the Holy Spirit. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you.